Magandang araw po. Muli, Ramar Bendo TV. Bago po tayo mag-proceed sa next video natin, next topic, mayroon lang po tayong konting recap tungkol dun sa hindi nagdi-dispense ng tubig or insufficient amount. Ito po yung dinemo ko last time. Itong plastic one-way valve. So minsan yung nakalagay dyan sa loob, dumidikit na siya mismo sa daanan ng butas. Madali lang naman makahanap nito kung gusto niyo siyang palitan. So insert niyo lang po yung tubing para may kabit niyo po siya ng maayos. Yung isa namang reason, yung mga clogging na binanggit natin nung nakaraan, pag tumagos dito yung mga foreign object, huling mapupuntahan po niyan ay dito, pinaka last stage po. Dito po siya natatrap. May filter po yan, so hindi po siya makakatagos dito. Papunta po doon sa bendo caps. Hindi po siya mahalo. So mga kabendo, proceed po tayo sa next topic natin. So mga kabendo, ang magiging topic natin ngayon is all out demo. Bali, mula dito sa taas, babanggitin po natin kung anong tawag sa mga parts na yan, tsaka kung paano din yung tamang pagkakabit. Pababa, dito sa harap, papunta sa likod, yung mga parts sa loob like mixing parts, canister, tapos kung paano rin gamitin yung mga settings. Usually, sa mga bendo machine, purpose lang natin dito ay lalagyan natin ng pangalan yung mga parts na madadaanan ng demo natin. Bali ang purpose nito is in case na itong parts na to ang kailangan nyo, or may mga mabibilan kayong parts nito sa mga store, pwedeng yun yung banggitin nyo, baka sakaling makatulong to sa inyo. So simulan po natin dito sa itaas. Bago po natin siya lagyan ng tubig, so itong parts na to, ito yung pinapatungan ng galon. So ito po yung bucket seat. So paano siya i-check? So mapapansin nyo, yan, meron po siyang pagitan dyan sa gilid niya, meron po siyang space dyan. Dyan nyo po palalabasin yung lock ng inyong bucket seat. Yan. So i-check nyo po kung yung water tank gasket nya ay nakaayos ng pagkakasuot dyan. Yan. Kapag nakita nyo ruptured po yung gasket na yan, so possible maging cause po siya ng pag-overflow. Ito dapat dito siya nakasuot, hindi po siya dito nakasuot sa bucket seat. So kung mataon na dyan po siya nakalagay at ipinasok nyo po dito, possible din po magkaroon siya ng overflow. So ang tamang pagkabit lang po niyan ay ilagay nyo lang po itong bucket seat. Yan. So pag lumapat na po yan, saka nyo po siya ikutin. So yan. So bago nyo ikabit yung, o bago nyo ipatong yung galon, so mas maigi, chine-check nyo rin yan bago nyo ilagay yung mga pinapatong yung galon dyan. So hintayin lang natin makababa yung tubig. Yan. Pagdating sa mga galon na ginagamit natin, mas safe talaga na ang takip nyo, yung butas sa gitna, meron din siyang ganito, meron din siyang sariling takip. Once na ipinasok nyo na yung ulo doon sa mismong bucket seat, yung needle nya, siya naman yung magtatanggal ng takip na to. Yan yung nagaganap niya sa loob. Pagka tumataas na yung bubbles niya, ibig sabihin nagre-refill na po siya papunta dun sa ilalim.
So ngayon, yan, ayan po yung water tank niya. Yan yung water tank niya. Dapat dyan mga lahati lang yan. Kapag napuno yan, ibig sabihin overflow na po yan. Kapag maka-encounter kayo ng pag-overflow, check nyo po yung mga galon na ginagamit nyo. Possible may micro leak, tapos palitan nyo lang po siya ng ibang galon. Para maobserbahan nyo, tanggalan nyo rin po ng tubig yung bendo machine nyo, i-drain nyo po siya, tapos bago nyo po siya lagyan ng ibang galon, tapos obserbahan nyo, dapat hanggang dyan lang po siya. So ito ngayon, ang tawag sa parts na to is canister. So ang pagde-demo ko dito, ipapakita ko sa inyo kung paano siya dinidisassemble, paano rin siya ina-assemble. Bali ang purpose ng disassembling tsaka assembling is nililinisan nyo po yung canister. Usually talaga nililinisan yan dahil yung mga powder minsan naninigas sa loob. Nagiging dahilan po siya kung bakit hindi siya makapagbaba ng powder. Pwede siyang na-stack up dahil yung mga powder dito sa mga salok-salok niya naninigas na. So pagka maglilinis kayo ng canister, ganito po yung gagawin nyo. Isa-isa nyo po siyang tanggalin. Kumbaga all out cleaning na rin po ito para sa canister. Kung sakaling magpapalit din kayo ng flavor ng mga kape nyo. So ito yung canister cap, elbow, ito yung base. So ito yung lock sa likod. Tapos yung lock niya sa harap, yung bushing niya rin sa harap, at saka yung bushing sa likod. Magkasama po yan ng kanyang auger. Stick po siya pero auger yung itsura niya. Tapos yung gear plate sa loob. Tapos ito na yung body. Yan. Ito ang purpose nito. Kung bakit siya may spring, kasi imagine nyo yung garapon meron siyang powder. Habang ginagalaw nyo yun is nagkakaroon siya ng compression, nagko-compress yung powder. Itong canister natin hindi pwedeng mag-compress yung powder dahil may humid po dun sa loob. So possible po siyang manigas. So ang trabaho ng spring, habang umiikot yan, siya naman yung nagpapa-neutralize ng pagko-compress ng powder. So yan po yung reason kung bakit siya merong spring sa loob. So ngayon, after nyong malinisan, so ibabalik nyo lang po siya sa dati. Nasa sa inyo kung ito ba yung mga uunahin yung ilagay. Ito, or ito. So sundan nyo na lang to kung paano ko siya ikabit isa-isa. So ito unahin ko. Yan. Ngayon kung saan na ito nakakabit, so ito na yung magiging likuran niya. Ito na po yung harapan niya. So baliktaran po yan. Nasa inyo kung paano nyo po siya ipapasok. So lagay nyo yung lock niya sa likod. Yung bushing sa harap at saka yung kanyang lock. Yung gear plate niya sa loob, dapat nakapasok po siya sa gilid. Dito po yan nakakabit. Ayan. So ituputin niyo po siya kung gumagalaw yan. Minsan kusang natatanggal yung yung gear plate kasi umaabot na po dito yung dumi, yung mga nanigas sa powder. So dapat tatanggalin nyo rin yan, kasi pag hindi nyo inaalis yung mga powder dyan, ang mangyayari, uumbok siyang pa ganon. Yan, uumbok siyang pa outward. So mangyari, kusa siya natatanggal. Tapos lagay ko yung base. So since ito yung harap, ito rin po siya dapat na nakatapat. So yan, tsaka ito. Tapos yung kanyang cap. Yan, so ganyan lang po mga kabendo. Tapos kapag ilalagay mo na siya sa bendo machine, ganito po yung magiging technique nyo. Yan. Sa loob, yan yung tatlong gear niya. Sa una, pangalawa, sa pangatlo. Ang gagawin nyo, ang unang nyo ilagay yung sa gilid. Pwedeng sa kaliwa or pwedeng yung nasa kanan.
para makita nyo yung gear napapasok siya sa likod ng canister. Ayan. Or pwedeng ito muna unahin nyo. Ayan. Tapos ito. Ganun din sa kanan. Ayan. Para makita nyo siyang papasok. Tsaka ayan, sa harap. Ngayon, yung gitna na yan, pag ipapasok nyo yung canister, magiging guide na lang siya nung panggit ng canister kapag ipapasok nyo. So yan, ganyan po yung proper aligning ng mga canister. So may kita nyo sa harapan, pantay po yan. Once na ang ma-encounter nyo ay nakatabingi, akala nyo lang nakapasok yan, so palagay natin nakaganyan, maririnig lang siyang umaandar pero hindi ho siya nagdi-dispense ng powder kasi hindi ho yan nakapasok sa likod. So kailangan niyo po siyang i-check. Kabit nyo lang po siya ulit. Tapos testingin nyo. So ang next naman natin na tutunguhin na topic is disassembly at saka assembly naman ng mga mixing parts na ito. Yan. Nililinisan din po yan palagi. Mas maigi palagi. Kasi diyan dumadaan yung ating mga powder at saka yung tubig. So, unahin po natin sa pag-disassemble. So, ipalagay natin na ito ay kailangang linisan. Pwedeng routine kung bakit siya tatanggalin kasi naka-schedule siya for cleaning. So, ang pagtanggal po nito, ang pag-disassemble po nito ay ito. Itataas nyo ito nasa ibabaw. Yan. Tapos, akin siya hilain. Ang tawag po dito is flash cap cover. Sa baba naman, nakasunod niya, itataas nyo rin. Tapos, hihilain nyo. Ito naman yung kanyang flash cap. Tapos, ito, iba ang pagtanggal nito. Ititwist mo siya pakaliwa, tapos huhugutin mo. Nasa sayo kung isasama mo ito or magkahiwalay. Sa akin, unahin ko to, ititwist ko po siya pakaliwa. Yan. Tapos hila. So yan, tanggal na. Tapos tatanggalin ko to. Ito po yung mixing cup. Ito po yung rubber connector. At ito naman yung kanyang nozzle. Yan, ito na po yung makikita nyo sa loob. Ito po yung kanyang steering. So, umiikot po yan habang nagbababa ng tubig at saka powder. Dito po humahalo or naghahalo yung powder at saka yung tubig. Ngayon, after nyong malinisan tong mga mixing parts na to, so kung ano yung last part or last position na tinanggal nyo, ganun nyo rin siya ibabalik. Yan. Ilalapat nyo muna siya. Yan, dapat nyo muna yan. Tapos twist nyo naman siya pa kanan. Yan. Kailangan nakapasok yung snap na yan. Yan. Ganon din dito sa kabila. Dapat nakapasok po yan. Tapos kabit nyo po yung nozzle. Yan. Bali ang may encounter nyo po, kapag ito tabingi, kunwari naglinis kayo, nakalimutan nyo, yung kabila nakalabas pero yung kabila nakapasok, so possible mangyari tatabingi ito. Ngayon pag nakatabingi ito, itong steering na ito, sasayad ito dito sa gilid. So may encounter nyo, may maririnig kayong malakas na ingay habang nagdi-dispense po siya ng kape, or di kaya hindi na siya nakakaikot dahil sagad yung pagkakasayad. Pwedeng ma-encounter nyo na lang is matabang, malabnaw po yung lalabas na na kape, kasi yung ibang powder naiiwan na siya dito dahil hindi siya nahalo, hindi umiikot yung steering. Yan ang mangyayari kapag improper assembly ang pagkakalagay ng mixing cup nyo. So check nyo lang, dapat nakalapat muna siya. Yan. Ngayon kung sa tingin nyo okay na, tama yung pagkakalapat nya, kabit mo ulit yung kanyang flash cap. Yan, ito po yung flash cap nya. Itsura siyang imbudo. Yan, balik nyo lang to. Tapos yung flash cap cover.
Yan. At ang sunod naman ay settings. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pinipindot dito. So buksan natin yung pintuan. May makikita kayong 4 na pindutan dyan sa loob. Sa mga bagong bendo machine, ang kulay nito ay green, white, yellow, red. Tapos dyan sa gilid nakasulat po kung ano po yung mga function ng bawat pindutan na yan. Dito kasi handwritten na lang po siya dahil dati na po itong nabura. So pipindutin nyo po yung mode switch. Tapos yan yung lalabas sa display. Ngayon iilaw din to. Pag umilaw na yan, ibig sabihin accessible na po yung settings. So pag pipindutin nyo yan, makikita nyo po yung bawat program kung ano nakalagay dyan. So ngayon, daanan natin yung lahat ng settings at tsaka kung paano siya ina-adjust. So ito po yung pipindutin. Ito po yung mode button. Ito po yung down. Ito po yung up. Usually pag bagong mga bendo machine, may nakasulat talaga dyan na mode, down, up. Yan, pipindutin nyo po yung mode switch. Tapos ito naman yung mode button. So pipindutin nyo po yan. Ito may lalabas na SER after nyo pindutin yung mode switch. Tapos iilaw din to. Tapos pipindutin nyo ulit to. Yan. H90 ibig sabihin highest temperature. So paano siya ina-adjust? Pwede siyang dagdagan, pwede rin siyang bawasan. Pero sa pangkalahatan kasi, ang standard kasi nito is 90 degrees, yun po yung nire-representa niya. Siguro case to case lang sa ibang lugar kapag gusto nilang ibahin yung setting standard na to. Yung iba gustong babaan or yung iba gusto mas mataas. So ito lang po pipindutin nyo, up. Pag magbabawas kayo ng temperatura, pindutin nyo tong down. So next, L85. Ibig sabihin dyan, lowest temperature 85 degrees din po yan. Bale, ang purpose niya is after mag-automatic ng bendo machine, kapag na-reach niya yung pinaka-peak na temperature niya, mag-use po yan. So, matagal po siyang naka-use. So, ibig sabihin, pag naka-use, stop na po yung heating niya. Habang naka-stop na po siyang mag-heating, minsan nagda-drop yung ano niya, magda-drop yung temperature ng tubig niya hanggang sa makapag 85 degrees siya. So, ang mangyayari, pag bumaba siya ng 85 degrees, magre-reheat po ulit yung bendo machine natin para ma-maintain niya yung temperature ng tubig. Mula sa 90 degrees, pag bumaba siya ng 85, magre-reheat yun, tapos vice versa. Or depende rin kung gaano siya kadalas mag-reheat. Depende kung gaano ba kadalas may nagdi-dispense ng ng coffee sa bendo machine nyo. So, ang pag-adjust ng lowest temperature na 85 na yan is pwede nyo siyang dagdagan, pwede nyo rin siyang bawasan. Pero standard po kasi yan, pag si highest temperature nyo is naka 90, yung lowest temperature nyo naman ay dapat naka 85. 5 degrees lang po yung interval niya, huwag nyo po siyang ilalayo kasi baka ang ma-experience nyo is matagal ang reheat niya kapag ilalayo nyo po yung lowest temperature. So, ilagay nyo lang po siya sa 85. Huwag nyo rin po siyang ipapantay doon sa highest temperature na 90. Kasi pwede siyang mag-continuous heating kahit nasa pinaka-peak na siya ng highest temperature niya. Nga pala, itong bendo machine natin, kapag nandun ka na sa settings at hindi mo siya ginalaw, inabot ka na ng halos 1 minuto, babalik po sa normal yung display niya. So pagka ganon, balikan nyo lang ulit, pindutin nyo lang ulit yung mode switch para makapunta ulit kayo sa setting. Ngayon, dito na po tayo sa PRC ng ating settings. Pagdating nyo dyan, ang ibig po sabihin yan is price per flavor. Kung ano po yung kape na nandito sa bawat pindutan na yan. So para ma-adjust yan, kung gusto niyo siyang baguhin, pindutin nyo po yung first button na yan. Depende na po sa inyo kung anong flavor po ang ilalagay nyo dyan.
first button ng flavor nyo, tapos pwedeng down, pwedeng up, para makita nyo kung ilan yan. So may lalabas na 1. Ibig sabihin ng 1, isang coin. Yung isang coin na yon, ang ginagamit natin is 5 piso. So isang 5 piso, yan po yung required amount natin, makakapagkapi na po yung customer nyo. Kung gusto nyo siyang baguhin, magtataas kayo ng presyo, pindutin nyo lang po yung up. Ibig sabihin ng 2, 2.5 nang ihulog. So 10 piso na yung kape nyo. Ngayon, for event use lang, pwede nyo siyang gawing free. So pindutin nyo lang yung down. Yan, 0, 0. Pero kung business use, gawin nyo po siyang 1. Tapos yung gitna, pindutin nyo rin yung up. So naka 1 kung isang 5 piso lang ang ginagamit nyo. Pangatlo, tapos pindutin nyo rin to. So naka 1 din. So ibig sabihin, silang tatlo naka 1. So tigi isang 5 piso. Depende sa inyo kung may babaguhin kayo, kung magtataas kayo ng presyo or gagawin siyang libre. Depende po kung paano siya gagamitin. Pero karamihan talaga is for business use. So next, ang sunod naman po ng PRC, itong BAR. Ibig sabihin naman nito is dito po natin na-adjust yung yung amount ng tubig. So ganun din, pindutin niyo yung first button, tapos pindutin niyo rin yung up. So lalabas po yung kanyang settings kung ilan ang nakalagay diyan, 6.0. Ngayon kung gusto niyo siyang baguhin, pindutin niyo lang yung up kung magdadagdag kayo ng tubig, or kung magbabawas kayo, pindutin niyo lang din yung down. Sa gitna naman, ganun din, check nyo. Mas maigi sa mga ganitong bendo machine, kung may babaguhin kayong tubig is lahatin nyo na, i-standard nyo na. So ngayon, proceed tayo. Ito naman yung sa powder, BEU. So ito naman yung sa lasa na ng kape natin. So ganun din siya kung paano adjustin. Check nyo dito. So kung makikita nyo is mas mababa yung number niya kaysa sa BAR. Kasi ito kasi na po ito, sa powder na po ito. Hindi po kasi pwedeng magkapareho sila ng number dahil yung cup nyo baka unang mapuno ng powder bago ang tubig. So naka 2.8 lang po yan. Or depende po sa inyo kung ano po yung magiging nyo, kung ano po yung magiging adjustment nyo. So pwede siyang dagdagan. Kung nakukulangan kayo, pwede nyo siyang bawasan kung natatapangan kayo sa lasa. So sa gitna, ganun din. Tapos sa pangatlo, ganun mo rin siya i-check. Dito po siya dadagdagan sa up, tapos dito naman po siya babawasan sa down button. Next, sale, SAL, sale po yan. Ito hindi to masyadong concern. Kasi yung iba kasi pag nag-i-inventory, ang audit nila ay kung ilang baso ang nabawas dito, ganun din dapat ang coin na nakalagay dito. Pero kung matyaga kayong mag-update dito, medyo baka malito kayo kasi simula nung itong mga bendo machine na dumating dito sa bansa, tinetesting na kasi ito doon sa kung sino yung manufacturer nito. So may nakalagay na po talaga yan dito. May nakalagay na po yung mga number dyan. Bali ito, ang binibilang kasi nito, kung nakailang beses na siyang mag-dispense simula nung ginamit yung bendo machine hanggang sa itong bawat isa ay mag 999, saka siya magre-reset 0. So sumunod, SRP. SRP naman, ito naman yung code ng cup natin. So pindutin nyo lang to. Ito hindi na to kasali. Pagdating sa SRP, hindi na po ito kasali. Dito na po kayo sa dalawang pindutan na yan. So 0, dalawa lang po yan, 0 at saka 1. Pag sinabing 0, ibig sabihin naka-automatic po tayo. Pag naghulog tayo ng coin, tapos pipili tayo ng flavor, bababa po yung baso. Pero kung naka 1 po kayo, ibig sabihin manual yon. Mag-insert kayo ng coin, choose your flavor, magsasahod kayo ng sarili nyong mug kasi hindi siya magbababa ng baso. Sahod nyo po yung mug. Yun po yung function ng ng manual. So
For business use, malimit, nakaset lang tayo ng automatic. So, naka 0. Sumunod. So, balik sa umpisa. Sa mga version 3 naman na bendo machine ngayon, after nung PRC, meron pa siyang code kung anong settings 'yon. Pero kung ang bendo machine nyo mga bago, pagdating nyo doon sa sa mga code na wala dito, i-disregard nyo yun. Huwag nyo na po siyang gagalawin kasi wala po siyang parameter kung ano yung a-adjustin mo doon. Yan, pag okay na kayo sa pag-a-adjust, pindutin nyo yung mode switch para ma-save yung mga binago yung settings. Tapos balik po ulit tayo sa loob. Yan, bali i-check po natin kung anong function ng mga bawat pindutan na yan. Yan. So may makita kayo sa bandang baba ng mode. Meron siyang full inspection, cleaning, at saka cups dispensing testing or cup dispensing test. Ngayon, para gamit nyo po yung mga pindutan na yan, dito pa rin yung access nyo. Mode switch pa rin kayo. Yan. Tapos pindutin nyo yung full inspection. Ang purpose ng full inspection is para ma-check nyo kung gumagana ba lahat. Ngayon, makakapag-testing tayo dahil walang lamang powder yung canister natin. So, nakikita natin siyang gumagalaw. So, sunod-sunod po yan. Dapat isa-isa makita nyo gumagana yan. Pwede nyo gawin yung pagpo-full inspection kung duda kayo sa bendo machine na merong isa sa kanilang parte na hindi gumagana. Pwede po kayo mag-full inspection para kayo po mismo mag-confirm na may hindi gumagana. So, yan. So, yung yung full inspection, nakadepende sa inyo kung pwede siyang gawing twice or 3 beses para lang masigurado nyo na good yung machine. So, yun po yung sa full inspection. So, sumunod naman, cleaning. Pagdating naman sa cleaning, ito lang ang handa. Yan, tapos maglalabas ng tubig. Hindi na po kasama yung sa canister. Ang purpose po kasi kung bakit tinawag siyang cleaning is kung ano pa yung mga natira dito, mga hindi nyo nalinisan, i-wash out nya palabas. Yun po yung purpose ng ating cleaning. So, kung malinaw na yung tubig na nilalabas nya, so safe na po siyang gamitin. So, pwede nyo po siyang gawing makadalawa or makatatlo hanggang sa malinaw na yung tubig na nilalabas nya. Sumunod naman, cup test po tayo. Yan, pindutin yung cup test. Dapat kada pindot nyo, magbababa din siya ng isang baso. Ginagawa yung cup test kapag may duda kayo sa bendo machine nyo na nahihirapan siyang magbaba ng baso. Pero pag kinap test nyo okay naman, check nyo yung mga baso nyo. Yan. Tignan nyo mga baso nyo kung okay ba yung pagkakagawa o hindi. Pag may nakita kayong unusual shape, may mga tuklap yung dugtungan, basa, deform, huwag nyo na po siyang isasali kasi pagdating dito sa mga gear nyan, mag-i-stack up lang po yan, hindi po siya bababa once na sumabit na ho yan. Then ito po yung sewage box. Usual pagdating ng mga bagong unit ay nakaganyan po yung position niya. Kung yan po yung susundin nyo, okay lang naman. Kaso nga lang, ang mangyari, yung mga tapon na kape, hindi po siya lahat nasasalo. Napupunta po siya dito yung iba. Mapapansin nyo itong parte nito, nangingitim yan. So best position nito is nakabaliktad. Yan po siya talaga dapat nakaharap. Ngayon, pag isasarado nyo yan, lahat ng tapon ng kape, nasasalo niya lahat. So, ayan.
So next, punta naman tayo doon sa likod, sa exhaust fan. Nandito na po tayo sa last part na i-demo natin. Ito po yung drain. So maigi, nagde-drain kayo sa bendo machine nyo twice or once a month para lagi nyong ma-monitor kung okay ba yung tubig or kung may na-imbak ba ditong mga tubig na may kulay. Hindi kasi siya pwedeng ma-imbak kasi baka dumami. Tapos ito naman po yung fuse. Pwede nyo i-check yan pagka no power yung bendo machine nyo. Buksan nyo lang po yan. Yan. Buksan nyo yung fuse. Meron po siyang metal sa loob. Pag naputol po yan, so no power po yung bendo machine nyo. Pwede nyo po siyang palitan tapos testing nyo. Pag gumana, so ito lang yung problem. Pero kapag nakita nyo po ito ay sunog, blown up, possible po kasi meron na po talagang electrical fault dun po sa loob. Pag magpapalit po kayo ng fuse, tapos blown up pala yung yung fuse na luma, pwede siyang pumutok ulit. Or madagdagan pa yung naging problem niya sa loob. Tapos ito po yung cord natin. Ayan yung power cord natin. Tapos ito yung power switch. So ito yung mga parts natin sa likod. At exhaust fan. Itong exhaust fan is maigi rin ito na nililinisan. Kasi ito po yung humihigop ng dust galing doon sa loob papunta dito sa labas. Ibig ko sabihin sa mga dust yung mga powder para hindi siya kumalat doon sa sa kabila. Kung hindi gumagana yung exhaust fan nyo, ang mapapansin nyo ay madaling magkaroon ng pamumuo doon sa flash cap cover. So ituturo ko po sa inyo kung paano po siya kinakalas para malinisan. So hawakan nyo lang po siya dito. Tapos itutulak nyo po pakaliwa. Yan. Tapos yan, pwede siyang tanggalin. So makikita nyo po yan kapag medyo may ilang buwan na yung bendo machine nyo. Kumakapal po yung mga alikabok dito sa itong propeller na yan. Bukod dyan, dito sa gilid na yan, kumakapal din yung mga alikabok. Yung mga alikabok na yun may halong may halong mga powder yun na nanigas. Bali kapag kumakapal yan, ang mangyari, itong propeller na to ng exhaust fan nyo, sumasayad ho yan hanggang sa hindi na siya makaikot. So pag hindi na siya nakakaikot, ang madadagdag pa na scenario dyan is yung mga powder doon sa inyong flash cap cover, mapapansin nyo mabilis siyang magkaroon ng pamumuo. So kung hindi na kayo gumagamit ng exhaust fan, pwede pa rin naman, kaso nga lang mas dadalasan nyo pa yung paglilinis. So ito, brushan nyo lang to. So kung gusto nyo siyang nakalabas para malinisan siya ng maigi, so kalasin nyo rin yung exhaust fan. Yan. Yan. So brushan nyo lang yan. So kung okay na, balik nyo lang siya ulit. Yan. Tapos balik nyo lang yung cover nya. Sa mga bagong bendo machine, medyo matigas tong tanggalin. Sa akin, ginagawa ko siya ng clip. Yan, para makuha ko siyang tanggalin dito. Tapos itutulak ko rin pakaliwa. Yan. Pag ganun yung pwersa mo, tulak pakaliwa bago mo siya matanggal. So okay mga kabendo. So ayun na po mga kabendo. Yun na po yung nilalaman ng all out demo natin. Para po rin yun sa mga nagbabalak bumili ng bendo machine. Kung tinatry nyo na mag-familiarize or makakuha ng ideya, so pwede nyo panoorin ito. Para din sa mga may mga bendo machine na less din po yung pagkakaroon nila ng ideya sa bendo machine, makakatulong din sa inyo to. So yun na po. Bali, kita-kits ulit tayo sa next video natin. Maraming salamat.